Sequel po ito nung kahapon nating ibinalita na kung saan may isang malaking sekta ang naghahanda na. Nako! At tayo nakatanggap na naman ng impormasyon mula sa kanila. ng mga larawan na naghahanda na po. Nako. Ano ba yung paghahanda na yan? Sa isang matinding revolusyon, hindi rebellion. Linawin natin yan, ha? Baka mamaya yung iba dyan, hindi maunawaan. Pero ang matindi pa dito, meron tayong nakita ngayong araw na ito na balita tungkol po doon sa meron daw banta sa Senado. Nako. Meron daw banta sa Senado at merong pang lockdown na magaganap. Naku po. At isa pang balita dyan, sa tingin ko may mga kinaugnayan ito mga to, ay yung bagong 14, 1-4 na bagong mga Marines, mga ex-Marines o mga former Marines na dati ring security ni Zaldico na may mga ibubunyag pang mga pasabog. Nako. At dahil dyan, biglang nagkaroon ng threat. Hayop talaga. Remember, sabay na ibinulgaryan kagahapon, di ba? Sabay na ibinulgaryan nung isang araw na kung saan habang nasa Blue Ribbon sila, ay hindi pala Blue Ribbon, meeting na lang pala yun. Grabe no, pabago-bago isip nila. No? Hindi natin maintindihan. Una, acting president, naging Senate president, naging acting president na naman. Ganon yung Alam mo, pagka pabago-bago isip mo, before Blue Ribbon, naging meeting na. Pag pabago-bago isip mo, may isa lang ibig sabihin nun, hindi ka sigurado. Tama, mali. Diba? Pag pabago-bago yung mga sinasabi mo, yung mga desisyon ninyo, ibig lang sabihin po nun, hindi ka sigurado sa inyong mga pinaggagawa. At sabay nga nangyari yung consultation ko, no? Yung meeting na yon. Sabay noon, habang nagpapapresko naman yung 18 Marines, kasama ho si Attorney Baligod at saka si Senator Robin Padilla. At doon ni-reveal nga yung 14 bagong witness na ilalabas na. Naku po. Sandali lang mga kababayan kasi baka mamaya yung iba dyan, bakit ba kasi inuunti-unti? Bakit di ba sabay-sabay? Tinanong po natin yan kay Attorney Baligod last time nung nating na-interview sa SMNI si Attorney Baligod. At ang sinabi nga po ni Attorney Baligod, kasi alam mo, when you are in court, kailangan po merong mga surprise, di ba? May mga strategy when mo ilalabas yung witness o di kaya yung information o isusurprise mo with the information para hindi makapaghanda yung kalaban sa mga itatanong, sa mga baka sabihin ng iba, hindi naman korte yan Oo, but it's still public court. Ngayon, mukhang ang ginagawa inayan mo na nila magsalita, dumaldal yung iba. Kasi nung dumadaldal na unti-unti yung iba na mga, ano ba tawag dito? BBM senators, lalo silang nalalaglag sa mga patibong ni Attorney Baligod at tsaka naman talaga nare-reveal kung ano talaga ang totoong nangyayari. Siyempre, deny ka ng deny, tas biglang yung pala kasama ka doon sa helicopter, di ba? Ngayon, nagkakabukingan lalo, di ba? Bakit itong bago na naman itong 14? Kasi nga, una-una, marami sa kanilang hindi pa kumbinsido nung una. Sabi nga ni Attorney Baligod, napakatagal bago nila makonbinse itong mga to. Dahil nga naman, bakit to? Kasi natatakot to sa kanilang mga buhay. Kitang-kita naman ho natin yung pangyayari, di ba?
talagang ngayon lahat ng kasamaan ay nag-unity. Nag-unite po ang mga demonyo sa lipunan, sa gobyerno, at talaga naman lahat kakasuhan. Kita nyo na lang ngayon itong mga 18 ex-soldiers ni Zaldico. Kaliwat kanan ng kaso. Ngayon nga lang may nakita ko, kinasuhan na naman sila. So talagang kailangan ika nga dahan-dahan lang. Sabihin lang, kailangan every movement it should be wise, di ba? Sabi nga be innocent as a dove but shrewd like a serpent. Di totoo yun. Kailangan nun. Kailangan hindi yung hahalabira yung banat mo. So inuunti. Yan ang dahilan kung bakit inuunti-unti. At kasabay nga nung sinabi yung may 14 na lalabas pa. Aba, merong bulungang naganap. Nakita niyo yung bulungan na yon? Nakita niyo yung bulungan na yon? Di ba, sino hindi yung nakakita ng bulungan na yon? Kitang-kita ng mga mata natin yung bulungan na yun eh. May bulungan pong naganap na doon sa ayoko na. Hindi na nga pala hearing, consultation doon sa Blue Ribbon Kuno. Merong bulungang naganap. Ano yung bulungan na yon? Yun hindi natin alam kung ano yung bulungan na yon. Pero may mga duda, may kanya-kanyang espekulasyon ang taong bayan tungkol dito sa bulungang naganap na to. Naghihiring kayo, nagbubulungan kayo. Sabi nga, kung magbubulungan pala kayo, di na lang pumasok na lang kayo sa kwarto. Doon na lang kayo magbulungan. Okay, magbulungan sa harapan ng publiko. Nabubuking tuloy kayo na, ibig sabihin nun, may bago silang nabalitaan. Kaya sila biglang, uy, tara, lika, usap muna tayo. Planuhin natin to. Ano kaya yung plano na yun? Kaya tuloy ang daming espekulasyon na nagsasabi na baka bigla nilang nabalitaan na may lalabas na 14 na bago. Ibig sabihin, merong Blue Ribbon na lehitimong Blue Ribbon hearing na magaganap kasama si Marcoleta at yung 14. Baka itong espekulasyon ng mga karamihang netizen na sinasabi, baka yan ang dahilan kung bakit nag-create sila ng fake threat. Di ba? May threat daw kasi yung Senado. Kaya tuloy nang hihinala ngayon na ang tila pagbabantayin pa yung mga NBI. Naku po, yung NBI ang lumusob at umatake sa Senado, sila na ngayon na nagbabantay. Ganun no kademonyo itong Senado, Malacanang Senate, di ba? Yung Senate of Malacanang. Ganun no sila kagago, di ba? Talagang ganun nila binababoy ang Senado. Hindi ko pwedeng ganun kasi remember, we have 3 branches of the government. Elementarya pa lang, tinuturo na po yan. Yung 3 branches of the government, tinuturo na elementarya. Elementarya pala ako, kabisado ko na yan eh. Di ba sa Araling Panlipunan, yung pa rin ba gayon? Araling Panlipunan pa rin po ba subject nyo ngayon? Pakisulat nga dyan, basta yun na subject ko nun eh. Araling Panlipunan. Doon pala tinuturo na there is 3 branches of the government and they are equal. Hindi po higit ang executive, higit po ang legislative, higit po ang Supreme Court. Hindi ho. Sila ho ay equal power. Sila ho ay pantay-pantay sa kapangyarihan. Kaya nga magkakaroon ng check and balance. Di ba? Pero ngayon, tila hindi eh. Tila hawak na ni lahat ng demonyo, kung sino man yung lintik na demonyo na yan, ang hawak na nila lahat mula sa executive, legislative, at minsan sa judiciary na rin. Meron na rin mga ganun. Di ba? So, para bagang nangyayari, ladies and gentlemen, people in the house, kuntsabahan na. Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi dito, meron ng sindikato na yung nangyayari sa bayan. Bakit o kanyo? Pati nga yung supposedly fourth state, di ba? Yung media, okay? Kasama na din social media at saka mainstream media. Pero nagsimula yan sa mainstream media. Kakuntsaba na rin nila. May mali-malitang binigay eh. May mga PR eh. Yung mga anchor mismo umaamin eh. Mamaya papakita natin, merong umamin dyan. So ibig sabihin, talagang merong nagaganap na kuntsabahan among them.
kontrolado na nilang lahat yung sitwasyon. Ngayon, merong mga nagsasalita, abay pipigilan. Kinokontrol ngayon ng Senado, magla-lockdown daw, di umano, may bulong-bulungan na ganun. Ila-lockdown talaga para hindi makapasok. At magkaroon ng isa pang Blue Ribbon hearing po si Senator Marcoleta. Ang lupit nila, no? Oh, by the way, highway, bago tayo magpatuloy, binabati ko po lahat ng nanonood sa atin dyan kasi marami yung bumabati sa atin pag tayo ay na lumalabas at sinasabing, oy, Banat Bay, nanonood kami. Silent viewer nyo lang kami. Bakit? May maingay ba na viewer? Habang nanonood, nagsasalita. Di ba, dapat silent viewer naman talaga. Hindi yun ibig sabihin, no, Banat Bay, tatanga-tanga ka na naman eh. Hello, I know. Easy. Kasi marami nagsasabi sa akin, pagka nasa labas ako, sabi, Banat Bay, silent viewer mo ako Napapaganon ako silent viewer. No, matik naman dapat yun. Alam naman dalawa tayo nagsasalita. Nanonood ka sa akin, tapos nagsasalita ka rin. Nagiging noisy viewer ka. Hindi naman pwede yun. Dapat talagang silent viewer. O,